Mga pinag-usapang drama sa volleyball. Takot ng Creamline Cool Smasher para kay Risa Sato, nangyari na. At former MVP ng PVL, bakit na bangko? Ano ang totoong nangyari sa kanya? At ang kontrobersiyang nangyari ngayon sa UAAP, bakit muntik itigil? At may hiwalayan na palang nangyayari sa isa sa mga sikat na volleyball player. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Ang UAAP Season 87 Volleyball ang isa sa most awaited season of the year para sa mga fans dahil sa pagdating at pagbabalik ng mga inaabangang players. Ngunit nung opening days pa lamang ay muntika na pala itong ipatigil. Dahil grabe, opening days pa lamang ay sobrang dami na ng na-injured, both men's and women's. Nakakalungkot at nakakabahala talagang pagmasdan ang mga players na sobrang nasaktan sa mga pangyayari. Kabilang na nga sa mga na-injured ay sina Josh Ibanez at Sobi Buena. At si Zelcho Nashima naman at Mayang Noike sa women's volleyball. At ang mga players ngang ito ay ang mga core players na ng mga team. Kaya't sigaw ng karamihan, itigil daw pansamantala ang UAAP dahil sa nakakabahalang injury na nangyayari. May nagreklamo namang palitan na daw nila ang flooring, which is true naman talaga. Baka sa sobrang dulas, ito pa ang naging dahilan kung bakit may ma-injured pang mga players sa UAAP. At para sa host, we demand a better flooring mat dahil para naman ito sa safety ng mga players. At ngayon, pag-usapan naman natin ang mga naging hinaing ng madla kay Angel Canino. Marami ang nagsasabi na bakit naman ganon. Every preliminaries na lang talaga sa laban nila against UST. Tuwing natatalo ang Lasal ay laging may highlight itong si Angel Canino sa dulo na nagmumukhang attitude umano. Dahil sa paningin natin mukhang hindi niya kinakaya at natatanggap na matatalo sila kontra UST na parang nanggigigil talaga siyang talunin ang UST. Pero sabi nga nila, too much gigil will lead to disappointment. Siguro, kailangan lang talaga ni Angel Canino na mapagsabihan na dapat itigil na niya ang ganitong pag-emosyon upang hindi na siya ma-misinterpret na bitter o hindi kayang tumanggap ng pagkatalo. Nasapak na nga lang ni Angel Canino ang sahig ng UAAP. Hindi dahil sa madulas ito, kundi nang hinayang lang daw ito dahil nag-double contact ang kanilang libero na si Rodriguez. Napakasayang lang daw kasi. Kung na-underhand sana yon ng pagkuha ng kanilang libero ang bola, di sana goods pa rin daw dapat yon. At dahil free ball yon kung itatawid sa UST, ngunit mataas pa rin ang porsyentong mapapatay ng UST ang bola dahil nasa kanila ang naging momentum. Ngunit ang kailangan natin maintindihan, crucial kasi yun, na sa error pa matatapos ang laban. Hindi dahil sa simisin natin ang libero ng Lasal, pero mas gugustuhin na lang nating nagtapos ang laban sa isang atake, wag lang sa error. Kaya hindi talaga natin masisisi ang kanilang kapitana na si Angel Canino. Masanay na tayo sa Lasal dahil tatak sa isip nila na ayaw nilang matalo. They are born to win, and they hate losing. At matapos nga ang kanilang naging laban, marami talaga ang humanga dito kay Shivana Lapot dahil mas naging kapitana pa daw ito kaysa kay Angel Canino. Mas masarap daw kakampi ang teammate na hindi naninisi. At ang hindi pa nagustuhan ng nakararami ay tumanggi ang mga players and staff na magpa-interview na talagang kinadismaya ng ibang fans ng UAAP. Kaya sabi nga natin, iba talaga ang pride ng Lasal. Ganito talaga ang kanilang mindset. Kaya't intindihin na lang natin at unawain sila.
At ngayon, dumako naman tayo sa PVL. Creamline Cool Smasher at ng mga fans. Nangyari na umano ang kinakatakot nila para kay Risa Sato. Noong nakaraang Sabado nga ay naglaban ang Choco Mucho at Cherry Tigo at ginulat ng Cherry ang lahat ng pinalaro na nila dito si Risa Sato at naging first six pa ito. At nang sa inakala nating ito na ang magiging simula ni Risa Sato, ay kalaunan ay hindi pala ito binabad. Na-prank naman tayo ng Cherry Tigo. Nakapagtala nga lang ito ng 2 points mula sa isang atake at isang block. Tila ay hindi pa talaga natin naramdaman ang presensya ni Risa Sato. At hindi pa makasundo ng Cherry Tigo ang vibes na meron si Risa Sato kung gaano ito kagaling at ka-good vibes maglaro. Ngunit kailangan pa nating ikonsidera ito, lalo't bago pa lamang siya sa Cherry Tigo. At ani ng iba na parang naging sad Domingo 2.0 ang mangyayari ngayon sa karera ni Risa Sato. Na parang nawawala daw ang spark niya bilang mahusay na players noon. At ito ang kinakatakot ng ibang fans ng Creamline para sa kanya. Na tila ay nangyayari na. Ngunit ang masasabi lang talaga natin na it's too early to say something. Ito pa lamang ang bagong simula ng magiging karera ni Risa Sato. At sa nangyayari ngayon sa Cherry Tigo, may napansin ba kayong missing piece? Bakit hindi na nga ba natin naramdaman ang presensya ng kanilang former MVP na si Mylene Paat? At bakit ay binangko na lamang siya? Matatandaang si Mylene Paat ang heart and soul ng Cherry Tigo dahil sa kanyang pangmalakasang palo as an opposite spiker. Hindi may tatanggi na peaking era niya talaga ang 2022 at 2023. Kaya Cherry is always on the top talaga noon sa PVL. Ngunit ngayong 2024 ay hindi na natin siya gaano nakikita. Dahil ayon sa kanilang coach ay may strengthening pa itong ginagawa na tila ay may naging problema sa kanyang pangangatawan. Nakakalungkot lang talaga. Sana'y maibalik pa ni Mylene Paat ang kanyang malahalimaw na laro. At kung nawala nga si Mylene Paat sa Cherry Tigo, ay may nawalan rin pala ng love life o buhay pag-ibig sa isa sa kanyang mga ka-teammate. Grabe, how true kaya ito? Ang isa sa sikat na volleyball player na walang iba kundi si Ara Galang ay may rumored na may hiwalayan ng naganap sa pagitan ng kanyang girlfriend ngayon na si Cindy Amutan. Ang naging basihan nga ng kanilang hiwalayan ay nag-unfollowhan ang dalawa sa social media. Parang nag-cool off na nga ang dalawa. Pero sabi nga nila, hanggat walang nagdidelete ng picture, ay hindi pa natin masasabi na naghiwalay na sila. Kaka-celebrate pa nga lang nila ng Valentine's Day. Kaya't grabe naman kung may hiwalayan agad. Sana'y tampuhan lang ang naganap, na sana'y wag naman mauwi sa hiwalayan. At wait, there's more. Totoo na palang nakipaghiwalay na ang player ng Signal na si Jacqueline Acuña sa kanyang pinakilalang AFAM noon na si Alvaro Andres. Dahil wala nang pakiramdaman ang dalawa sa social media at nag-unfollowhan rin ang dalawa sa Instagram. Napakasayang naman. Isa pa naman ako sa pinakilig nila noong PVL Rainforce Conference. Kaya sigaw ng lahat, free agent na ba ang puso ni Alvaro Andres? Charis! At bago natin tapusin ang videong ito, ay nais ko munang magpasalamat at the same time mag-sorry sa inyo. This is no filter guys.
Nais ko lang magpasalamat sa inyo dahil umabot po tayo ng almost 11K followers na dito. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa patuloy niyong panonood sa aking content. Dahil po sa inyo, nakakapag-aral po ako ngayon. Dahil lahat po ng kinikita ko dito ay binibigyan ko po ang aking family at the same time, pati na rin yung ibang tao. Kaya maraming salamat po talaga. Alam ko naman na hindi naman po ako ganun ka-perfect na content creator dito. At nais ko pong mag-sorry sa inyong lahat. Kung may nagawa po ako na hindi nyo nagustuhan, sorry po talaga. At sana po patuloy nyo pa po akong suportahan at mahalin pa ang Philippine Volleyball. Kaya naman, kayo, ano ang masasabi nyo patungkol sa naging drama sa volleyball? Please comment down below.